24 or 24 na mga Pilipino pinadeport pa uwi sa Pilipinas galing sa bansang Amerika. Sila yung mga Pilipino na may mga minor offense at mga undocumented immigrants sa nasabing bansa. At ang masakit dito dahil nga deported sila ay blacklisted na sila sa bansang Amerika. 24 na Pinoy mula Amerika ang pinadeport dahil sa pagkakaugnay sa mga ilegal na aktibidad doon. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega, ang mga pinauwing Pinoy ay may mga crime record, bagamat hindi naman daw ito mga seryosong kaso. Hindi na rin idinetalye ang mga asunto. Sa datos ng Department of Migrant Workers, nasa 300,000 ang undocumented Filipinos sa Amerika. Panawagan naman ng US Embassy sa mga Pilipinong walang legal na dokumento na voluntaryo nang umuwi ng bansa o simulan na ang pag-aayos ng kanilang immigrant documents bago ipatupad ang mass deportation. Bukod sa mga Pinoy, may ilang nationalities na rin ang pinadeport pabalik sa Guatemala. Isinakay sila sa military aircraft. Samantala, ang DMW or ang Department of Migrant Workers ay handang magbigay ng cash assistance at pangnegosyo sa mga Pilipino na uuwi galing sa bansang Amerika. At hindi pa yan, pwede pa sila mabigyan ng libreng pamasahe pauwi sa Pilipinas. Samantala, nakahanda rin daw ang Department of Migrant Workers sa magbigay ng tulong pinansyal sa mga Pinoy na gustong umuwi. Tutulong din daw sila sa mga gustong magtayo ng negosyo. We have committed to provide the necessary assistance doon sa mga maapektuhan. We can provide, very well provide yung, kasi ang ating action fund can provide financial humanitarian assistance. Meron din tayong reintegration program. Kung kailangan nilang umuwi sa Pilipinas at sila ay nasa gipit na kalagayan, pwede po silang mag-request ng pamasahe papuntang Pilipinas, yung ticket papuntang Pilipinas. Pero ito po ay ihihingi namin sa Department of Foreign Affairs. At yung Department of Foreign Affairs, meron po yung kaukulang pondo na tinatawag na ATN Fund, Assistance to Nationals Fund. Yung pong kabuuang pondo na yan ang ginagamit ng Department of Foreign Affairs para tulungan ang mga Pilipinong nangangailangan sa buong mundo. Hindi lang po sa Amerika, kundi sa buong mundo. Nandiyan na po yung mga kababayan nating nasa Middle East na kailangan iuwi, yung mga namamatayan na kailangan iuwi, mga seafarers na in difficulty, may sakit or namatay, or yung mga estudyante na biglang nalagay sa alanganin, or yung mga asawa ng mga foreign nationals dun sa kanilang bansa na kailangan iuwi. So, yung buong pie ay hinahati sa lahat ng embassies and consulates. So, ang evaluation po natin dyan is, kayo ba ay talagang nangangailangan? Baka naman kaya nyo nang bumili ng ticket on your own. Pero as the case may merit, we will refer the matter after due evaluation sa Department of Foreign Affairs. At kung sabihin ng Department of Foreign Affairs, sige, bigyan natin yan ng ticket para makauwi ng Pilipinas, then nakahanda po kami para gawin yan. Ito naman ang kinakasama ng loob ng maraming OFW na napakatagal ng trabaho sa ibang bansa at laging nagbabayad ng OWA membership, na kapag nag-for good sila ay wala silang nakukuha ni singkong duling. Lalo na't yung mga kapos at walang ipon dahil nga nagpaaral ng mga anak nila. Pero ang mga undocumented immigrants or undocumented Filipino sa bansang Amerika na wala namang binabayaran ay may cash assistance pa, pangnegosyo, at libre pa ang pamasahe. Hindi naman tayo against o hindi naman natin kinokontra ang pagbibigay ng ating gobyerno para sa mga undocumented immigrants sa bansang Amerika na uuwi sa Pilipinas. Pero maganda rin sana kung may ganitong programa para sa mga OFW na napakatagalan ng trabaho sa ibang bansa na uuwi sa Pilipinas for good or magre-retiro na bilang isang OFW, na kaya nga nila sa mga undocumented immigrants or mga undocumented Filipino, bakit hindi nila makakaya sa mga dokumentadong OFW na nagbabayad sa gobyerno?